Javi Gomez de Llano hindi na masaya sa Magnolia dahil sa natatanggap niyang playing time at nung nalaman agad to ng isang team agad namang nag-report to sa player na pwede ka naman dito sa amin kasi ang kapatid niya nasa team na gustong kumuha sa kanya. Bakit nga ba siya binabangko ng mas madalas sa Magnolia? Ayon kay Eli Tenorio, kapag isang player hindi naging productive sa kanyang minutes at hindi naging malaki ang kanyang ambagan para sa kanila, hindi nga ito makakatulong. Kaya nung binangkuna ng mas madalas si Javi, binigay na sa iba ang minuto sa mga rookies gaya ni Peter Alparo, ni Andrade, at mas longer na rin ang minuto ni Lucero which is reasonable din naman. Si Javi, isang pure shooter na wing at hindi siya yung pambara-bara style ng gaya ng ginagawa ng iba. Kailangan niya nang may magsiset up sa kanya bago makaporma. So far, siya nagka-coverage lang ng 4 points per game sa kanyang 14 minutes playing time. Medyo bagsak talagang ratings niya sa Magnolia. May narinig din kaming rumor na ililet go na rin pala siya ng Magnolia at sakto, ayaw na rin ni Javi sa kanila. Magiging ganun lang kasimple ang trade kasi nagkakasundo na naman. Kinagandahan pa dito, may isang team na rin agad ang kursunadang kumuha sa kanya. Ayon sa Converge, hindi daw muna players ang focus nila ngayon. Sa dami ba naman ng mga kinuha nila last year, ang focus nila ngayon ay ang import. Pero baka kasi na-realize din ng management na magiging huli na palang lahat kasi kahit kumuha pa sila ng import, parang ganun din naman. Ilang games na lang remaining. So kung meron kayong balita na kukuning import ng Converge, ibig sabihin para sa Governors Cup yan. Kapag si Javi mapupunta sa Converge, mukhang bagay naman. Shooter siya na role player plus may kapatid siya na offense initiator. Komento ng mga tao. Sa kanya yung roster kung maayos ng buong coaching staff. CJ Austria isinugal ng Titan Ultra para lang maikabit na sa lineup itong si James Martinez, ang anak ng manager ng Titan Ultra. Siya yung sinasabi ko sa inyo na nakapaglaro na sa MPBL pero medyo hindi nahinog kahit may edad na. Kundi ako nagkakamali, going 39 na si Martinez. Dahil lang anak siya ng manager kaya niline up siya. At yung napakagaling na former star player ng Lasal na si CJ Austria tinanggal. Halatang walang plano makipagkumpetensya ang Titan, gusto nang bumagsak agad. Si CJ Austria din, yung nagpahirap sa Ross noon sa tune-up game ng Lasal versus Rain or Shine at kahit si coach yung napansin din ang talent niya. Si Austria nga pala ngayon ay nakapag-sign na sa Blackwater. Big catch nga to siguro para sa Blackwater, yun nga ay kung totoong gagamitin din nila or pahihinugin lang din para sa iba. Ang Titan Ultra ngayon, isa sa mga magugulong franchise sa PBA dahil sa mga ganitong cases. Para hindi nagkakalayo sa Phoenix ang senaryo pero at least ang Phoenix may matinong coach na umaayaw sa mga ganitong bagay. Yung tinatawag nilang bigyan ng spot ang Nepo baby. Kasi kapag hindi, abay kahit di naman magaling pagagalitan ka daw ng boss. Nagpapakahirap ang ibang independent team na maging competitive tapos ito, hihilain lang pababa. Rain or Shine, nakamit ng unang talo laban sa Phoenix. Ayon kay Coach Yang, sadyang ganun lang daw talaga kasi minsan di maiwasang maalat ang nilalaro nila. Magandang araw na natalo sila kasi at least nabawasan ng pressure. Ang dami nagsasabi na sinadya daw yan ng Ross dahil napagtanto nila ang pairing na posibleng magaganap kapag tinalo nila ang Phoenix. Actually, kapag nanalo ang Ross laban sa Phoenix, baka Phoenix ang mahihila pababa sa 7th or 8th spot. Pero dahil nanalo ang Phoenix sa angat sa standings ang ilang mga SMC teams na nasa baba. Papustuhan daw kasing labanan ngayon bukod sa quotient kasi alam nila ang pairing. Yan ang logic dyan. Pero ayon kay Coach Yang, kung sino man daw mauhuli, kung sino man daw makakalaban nila sa dulo, wala daw silang iniiwasan. Kahit San Miguel pa daw yan, wala daw silang inuurungan. Kaya naman, maraming yan na nagkomento na baka ito ng simula ng mga intro boys. Ang mas masakit, naka twice to beat daw pero sila pang una malalaglag. Marami pong galit ngayon sa Ross kasi nagyayabang na raw. Pero tingnan nga natin kung anong kahihinat na nitong first seeded na Ross kung totoo ba na magiging intro boys or papaldo na hanggang sa finals.